Our hearts do break whenever we see and contemplate upon the scenes of Jesus' suffering for our salvation. But why shouldn't we dwell on sadness as we remember His acts of unfathomable love? What is our hope beyond what troubled the hearts of His disciples in the past? Let us search the answers from the Scriptures here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. What's a gracious morning and a happy Sabbath, mga kapaglaom. We praise God for His amazing grace and promises amidst what we are going through in life. So this morning, mga kapaglaom, with me is Kapaglaom Renan, of course, ang ato ang partner kanunay din sa Let's Pray Pilipinas, and we have the guest here, si Kapaglaom Pastor Lowell Quinto. So we would like to welcome sa itong mga viewers right now, Kapaglaom Renan. That's right, Kapaglaom Mind. So welcome ang tanan sa ato ang tulumanon, Let's Pray Pilipinas. And of course, we thank God, mga Kapaglaom, for the blessing of extending our love, comfort, and sympathy through this prayer ministry. Mga Kapaglaom, God is our refuge and strength when our hearts are weakened, and we count it as privilege to pray with you. Yes, mga kapaglaom, good morning kaninyong tanan, and also Kapaglaom Renan ang Kapaglaom Mime. Sa dili pa nato sugdan natong programa ni ini nga kabuntagon, ako mong hangyon iduko inyong mga ulo, magaampo usa kita. Let us pray. Gamanan nga Dios nini nga kabuntagon, dako nga among kalipay sa imong pagpanalangin o sa imong paghatag kanamo nining pinasahi nga adlaw nga Sabado, nga sa diin kami makapadayon sa paghiusa sa pag-ampo alang sa mga concerns sa imong mga anak o magahiusa sa pag-ampo alang sa pagpangayog panalangin diha sa imong trono sa grasya. Panalangin ang among programa ini kabuntagon o ang mga kaigsunan nga nagatan-aw kung asa sila karon sa ilang mga puloy-anan, sa ilang mga kwarto. O Dios, ihatag imong balang espiritu aron kami tanan makaangkon sa inspirasyon sa pag-alagad nga matinumanon o amo masabtan ang imong kabubuton sa matag usa kanamo. Amo kinigi pangayo ang tanan sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. 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 Thank you, you so much, Pastor. Mga kapaglaom, as always, we are live sa channel 37 and also, of course, live kita sa Facebook. So, mamahimo ninyo ka na nga i-search din haa sa to ang search button sa Facebook, Let's Pray Pilipinas, and then i-share ang ato ang live stream karon. And also, I hope nga mahimong mapanalanginan ang uban nga ato ang ma-reach out. We are also live sa YouTube, then same gihapon atong i-subscribe and keep on sharing the love of Jesus Christ ug atong tabangan sa pag-ampo ang ato ang mga kapaglaom. So right now, amo kamong i-invite nga ipadala ang inyuha nga mga prayer requests, and of course, di nato kalimtan gyud ang mga praise reports. Kay nini nga pamaagi ang atong mga kapaglaom nga nagapaminaw usab, mahimo nga ma-inspire sab sila nga magpadala sa ilang nga mga testimonya, and then kini usab nagpaila nga ang ato ang Ginoo gayud nagatuman sa ato ang mga pangayo ug pangaliya dinha kaniya. Yes, Kapaglaom Mime, if you have a prayer request, mga kapaglaom, that you wish to be private, mamahimo sa gihapon ninyo kining ipadangat sa atong programa by specifying confidential. Inyo kanang butangan og confidential og kini sa gihapon atong pagadad-on sa pag-ampo of air. That's right. So mga kapaglaom, padayon na mo sa pagpadala sa inyong mga prayer requests o mga praise reports. Of course, God deserves praises, no, sa mga natubag nga mga pag-ampo niya. And it's nice to start the day praising God through looking back through the prayers nga iyahang natubag. And speaking of mga natubag nga mga pag-ampo sa atong naandan, akong gihatag ang panahon kang Kapaglaom Lilidon para sa mga answered prayers for the week. Happy Sabbath, mga kapaglaom, og karon naabot kay another batch sa mga praise reports og sa pagsugod gikan ni Virgie Sabeliano of Davao City.
Katong January 20, 2022, nagpatabang siya ampo para ni James de Colongon to take the bar exam on January 23 to 27. Ug unta makapasar siya. And then pagka April 12, 2022, nagpasalamat sila og praise God because Attorney James de Colongon passed the bar exam. Next is from Bagumbay family. Katong February 4, 2022, nagpaampo siya para sa iyang brother nga si Dexter J. Bagumbay nga mo take pod og bar exam. Unta makapasa pod siya. And then pagka April 12, 2022, dako ang ilang pagpasalamat sa atong buhi nga Diyos tungod nakapasar sa board exam ang iyang magulang nga si Dexter J. Bagumbay ug karon abogado na gyud. Next is from Lola Bebe of Malungon. Katong April 7, 2022, nagpaampo siya sa iyang apo nga si Dame tungod sa iyang ubo nga dugay na og karon na siya gitake nga tambal. And then pagka April 12, 2022, nagpasalamat siya tungod gipanalanginan sa Ginoo ang tambal sa iyang apo og naayo na jud siya. Next and lastly is from Janalyn Bediones of Valencia City, Bukidnon. Katong March 29, 2022, nagpaampo siya para sa iyang sister nga si Glendilu Leones. She is scheduled for MRI and unta okay ra ang results sa iyang MRI para dili na siya maoperahan. And then pagka April 13, 2022, nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo tungod naana ang results sa iyang MRI og tanan kay normal. Thank you mga kapaglaom for sending these wonderful praise reports and I hope to read more of them mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom Lilidon of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Wow, praise the Lord mga Amen. kapaglaom, no? Amen. Kapaglaom pastor and kapaglaom Renan, indeed, our God is a hearing God. And so mga kapaglaom, unsa pa may inyuhang langanon? Enlist yourselves aron nga mahimong mong usa sa atong ma-mention din hiya alang sa pagbasa sa inyuhang mga praise report, no? We praise God tungod ni Ana. And right now, atong padayunon sa pagbasa, kaya doon natay mga kapaglaom usab nga nagpadala sa ilahang nga mga prayer request. Aron matabangan sab nato silang pag-ampo sa ilahang nga mga concerns. So, kapaglaom Renan, akong tikang hangyoon sa pag-ampo nining ato ang first batch of prayer request. Yes. Naa dinhi si kapaglaom Leticia Hiyasa, adunay concern sa iyahang nga maayong panlawas kapaglaom Renan, atong iapil sa pag-ampo. And kauban usab kini ni Noring Estrada na hapoy concern sa maing panlawas gihapon, so atong iampo nga ma-restore sa ilaha ang good health, no, kapaglaom pastor. And also na si kapaglaom Randall Mark nga nagahangyo, kini siya usa ka hangyo sa usa ka inahan alang sa iyahang anak di ay ni pastor nga gingandan si Randall Mark. Atong giapil sa pag-ampo kini specifically nga unta kuno mahimong like ang iyang term is bumait na siya, so kanang si term na sa Bisaya kanang So matarong na siya, mabutan na siya. Prayers of all I think parents. this is mo gini struggle sa mga parents kadaghanan. So I know dili lang kini atong person nag-struggle no nga matuto silang anak magpatubo niini sa sakto nga dalan, and ato silang iapil sa pag-ampo silang tanan. No, so na person there from 9250 nagapaampo alang sa ilahang financial crisis, sa ilahang panimalay and good health gihapon alang sa ilahang mga loved ones and of course world peace. Then si kapaglaom Lito ni Sisito, unta pod kuno mahimo nga mobalik na sa pag-alagad ang iyahang nga mga tibuok nga pamilya. Though we don't know unsa ang challenges therein, but we know that the enemy mo work gid pastor para maguba ang pamilya. So atong iampo nga maglig-on sila kanunay and mobalik sila mudangop sa atong Ginoo. Then lastly, si kapaglaom Julian Escanar Rivera na makapasar sa iyahang IELTS exam. So aton iapil sa pag-ampo kapaglaom Renan. Yes, mga kapaglaom, let's join us for prayer. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we praise you, Lord, for being our healer, our provider, our creator, dear Heavenly Father. We ask, dear Lord, that you will cleanse us, our thoughts,
our minds and our hearts. Free us with doubts, dear Lord, and help us to humble ourselves and to put our confidence in you as we lift up these prayers gikan sa among mga kapaglaom, dear Lord. Yes. Ginoo, akong gidala sa pagampo si kapaglaong Leticia. Nasayod ka sa iyahang kondisyon, sa iyahang liver and kidney, dear Lord. Ang iyang paghandom, Ginoo, og pagampo nga ikaw magtabang sa pag-perform og mga miracles kaniya nga mawala na unta kining bato nga nagtubo sa iyahang mga organs, dear Lord. Akong gi-pray, Ginoo, nga ikaw magauban sa doktor nga nag-manage sa iyahang sakit karon, mga tambal nga iyahang gipang-inom nga hinaot imong bendisyonan aron kini makatabang sa pag-ayo o paghilis sa kini nga bato. Ginoo, dunay usa ka ginikanan nga naghandom nga ang iyahang anak maging matarong. Akong gihangyo nga giyahan nimo sila nga mga parents, Ginoo, nga ang ilahang pamaagi sa pag-disiplina kang Randall Mark nga ilang anak suma sa imuhang mga prinsipyo, Ginoo. Tanduga si Randall Mark nga magpaminaw sa iyahang mga ginikanan, dear Lord, and tanduga siya nga iyahang kasing-kasing siya maglakat sa dalan nga imuhang giandam para kaniya usab, Ginoo. Akong giampo po ning usa ka kapaglaom namo, Ginoo, nasayod ka sa iyahang mga financial needs, sa ilahang needs in physical health, dili lamang kaniya but para sa iyahang mga hiningugma sa kinabuhi o sa tibuok kalibutan, Ginoo. Kabay nga ikaw tubag sa iyahang pagampo nga ma-providean siya sa iyahang mga panginahanglanon, Ginoo. Yes. Akong giampo ang pamilya necesito, dear Lord. Kabay nga ikaw magtandog sa tibuok pamilya, Ginoo. Make them feel nga gimingaw sila sa imuha, Ginoo, aron mubalik sila sa pag-alaga dinha kanimo. Yes, Lord. Ginoo, akong giapil pod ang isa nimo ka anak nga si Julian Escaner Rivera. Mag-take siya sa IELTS, dear Lord, and for whatever purpose it may be, hinaot, Ginoo, nga kini glorify din kanimo sa iyahang pasar ni ini nga exam. Amen. Lastly, dear Lord, si kapaglaom Noring Estrada nga dunay mga sakit siyang panglawas. Yes. Lord, kani tanan mga na-mention namo nga mga pagampo, ikaw ra ang naitubag ni ini. So among gihangyo nga iandam nimo ang mga kasing-kasing panghuna-huna sa mga nagpadala ni ini nga mga prayer request, Ginoo, nga modawat sila sa kung unsay pagbuot nimo. And that if ihatag magan inimo ang ilahang gipanghangyo, Ginoo, according to your will, nga sila magabalik din kanimo sa pagpasalamat o pagdayeg. Lord, we would like to offer all of this unto you, and we ask that you will answer all of these prayers. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Alright. No, so kapaglaom Thank you for the Yes. prayer. Yes, you're welcome, Pastor. And salamat po sa mga kapaglaom nga naghuna-huna gyud nga ang Ginoo gyud ang ato ang dalampanan, no? Yes. So indeed. these are just signs nga ang Ginoo mao gyud dalampanan sa tanang butang. And one of the ways that we can communicate with God sa ato ang mga concerns is by sending these prayers, no? So keep them coming. So at this time, tagaan na po nato dungag pagtagad ang mga pipila pa po sa mga pinadala nga mga prayer requests. And for this batch, akong hangyoon si kapaglaong pastor, Yes. Lowell, para iampo sila. Doon na tayo mga gipadala nga prayer request diri, no? Gikan ni sender 4955. Kay ang prayer request para ni Ma'am Ellen, no? Doon na siya more serious nga physical health problem, Yes. pastor, and yes, we need to pray for Ma'am Ellen kadag jud, no? Importante kaayo ni, it's a critical nga Yes. condition, and doon na po gikan ni sender 6050 nga magpaampo siya nga isa iyahang pagtulog nga maulian siya sa iyahang sakit
Sige, bothered siguro siya sa iyang Na-triggered gipang ni. bati, no? Tinood. Nag-worry siya. So problema sa pagtulog, Oo. kapaglaom Renan. Yes. Hindi siya katulog tingali because of this illness. Oo. So, naa siya mga ginapanghuna-huna because sa iyang mga illnesses. And it affects kung ano ba, no? Ng blood pressure dayon ang Tinood. Yeah, that's right. Yes, That's right. basta walay It tulog. goes along with blood pressure mo nang Oo. dili siya katulog tarong. Kana po, no? Yes. Dili siya makatulog. Si Sender 9062, doon na po ikipadalang prayer para ni lisod Juliana siya, ano, Vern. no? Lisod siya I i-mention. think this is Juliana Vern. Oo, no? Juliana Baginaon. Vern. Baginon. Kay naadi ay siya kuan pod, na po siya sakit, no? And naa sa hospital. So, medyo need og kanang attention. Medyo serious kini nga problem sad. Sa Center for 513, magpa-appeal po siya sa iyahang pag-ampo nga kanang baby nga 7 doon na months po'y sakit, old. no? Medyo bata pa kaayo. Sa heart, doon na po siya kung ano, mga ailments din ana. And medyo na sila yung mga kalisod sa ilang panginabuhi. So Financial. atong appeal sila sa pag-ampo. Yes. Lastly, si Sender 0108 mga kapaglaom, atong i-appeal si Jocelyn Didoro kay naapod siya, dili pod maayo iyang pamati karon. And si Baby Jab Jab Lusanta nga naa sa hospital for fever. Yes. So, Pastor, can you please pray? Okay, ako mong hangyoon tanan sa pagduko sa inyong mga ulo wherever you are right now. Let's pray for the second batch of this prayer request. Magaampo ta. Gamanin nga Diyos nining kabuntagon, nining adlaw nga Sabado, nagahiusa kami sa pagdangop diya kanimo. Una sa tanan, gipangayo namo Ginoo ang kapasaylohan sa tanan namong kalapasan. Aron ang among mga pag-ampo, imong madungog diya sa imong trono sa grasya. Yes. Hinloi kami sa mga kasalanan, aron nga kami Ginoo mahimong takos nga imong pagapanalanginan. Among ginaampo una sa tanan si Noring Estrada. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang, doon na siya sakit sa panit, tanduga siya sa imong maayong kamot kay ikaw man ang Dios nga dakong mananambal. Among ginaampo si Ma'am Ellen Kadag sa Caloocan Church. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang, doon na siya balatian sa iyang panlawas. Ayuha siya Ginoo aron nga makauban niya iyang panimalay sa pagalagad nga malipayon. Yes. Kauban man Ginoo sa usa namo ka sender nga dili siya makatulog tungod sa iyang balatian. Ayuha siya Ginoo ihatag ang maayong mga tambal nga makahatag og maayong epekto aron nga manormal na ang iyang blood pressure og siya Ginoo makauban sa iyang panimalay nga malipayon og may himsog nga panlawas. Among ginaampo Ginoo ang imong anak nga si Juliana Vern Ladika Bagianon. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang katulo na siya kabisis nga nakumbulsyon. Apan o Dios kami nagatuo sa imong gahom. Hinaot Ginoo nga manormal na ang tanan og ang resulta sa iyang CT scan. Among ginaampo nga ikaw magatabang kaniya og tibok niyang panimalay sa ilang mga kinanglanon. Yes. Ginoo ginadangop namo niini nga kabuntagon ang concern sa usa namo ka sender tungod sa sakit sa ihang 7 months nga anak. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang, tabangi sa ilang mga kinanglanon, labi na Ginoo sa mga responsibilidad sa iyang mga kauban nga mahatag na unta ang iyang bahin aron nga masuportaran niya ang ilang mga kinanglanon sa panimalay og iyang ginaampo ang forgiveness nga sa diin kung unsay mga kasalanan sa iyang kinabuhi, tabangi siya Ginoo nga iyang kalimtan o mapasaylo siya aron nga maangkon niyang panalangin sa tibok panimalay. Among ginaampo kauban sa mga kaigsuunan si Jocelyn Didoro. Siya Ginoo dunay gibati sa iyang panlawas nining taknaa, tabangi siya Ginoo og kauban man ni Baby Jab Jab Lusanta nga na-admit karon sa ospital. Ihatag kanila ang kaayuhan Ginoo. Amo kini ginadala nga mga katawhan diya sa imong kamot. Salamat nga ikaw magatubag sa imong pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga o manuluwas. Amen. Amen.
Thank you so much, Pastor, sa maong nga pag-ampo. Mga kapaglaom, aniya kita sa ato ang topic discussion na usab. Kapaglaom rin na, no? Yes. Nindot kayo ang ato ang topic and it's entitled Christ Life for Mine. So, ang kinabuhi ni Kristo, Pastor, ato adi ay, para ato adi ay ni. But before that, atong hangyuan si kapaglaom Renan sa pagbasa sa ato ang quote of the day. Yes, so mga kapaglaom, ang ato ang quote of the day, niingon din by this we know love, because He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. 1 John 3:16 kana mga kapaglaom. Amen. And so, giingon po nila kapaglaom mind that this is the world's saddest day kuno. No? But naman then, Jesus lay in the tomb. Kay maumaning time nga dito siya sa tomb, right? Yeah. And so they, di ba, para nila kay saddest day ba ni? But a question kay, mag-sad man, giniha sa ato ang introduction, no? We don't just dwell on that, but na I hope mga kapaglaom in Beyond that, no? grief. Mao na ato Okay. ang studihan karon. Yes. Kapaglaom mind. Yes, okay. So, tinuod yun na mga kapaglaom. This week, we've been talking about Jesus' Week of Sacrifice, ang whole nga event, what happened during that time. And so this time, yesterday, atong naisgutan, the world's cruelest day kapaglaom, Pastor, and kapaglaom rin that moment nga si Jesus ginabatikos ug maayo until Yes. sa naabot sa point of death. And right now, atong nasayran sa uban, which is gina-practice sa imong ginaingon kapaglaom rin nga ginatuuhan sa kasagaran nga, this is the saddest day, kaya ang Ginoo namatay daw karon. And tungod sa it falls on today, the Sabbath day. And atong hisgutan, unsa di ay ang angayan nato nga pagabation instead of being sad sa mao nga panghitabo, no? And right now, naidaghan nga mga records sa Bible, mga kapaglaom nga nagapahibalo sa atoa, and we will be talking an important yun na topic, which is first, ang biblical record sa day of the day na Jesus rested in the tomb, and then sadness put sa mga disciples' hearts right now, and the hope and the reason of rejoicing. So during that time in the Bible, daghan og mga even ang four gospels, Pastor, no, Yes, that's nagahisgot right. gyud. May importance sa mao nga panghitabo. Yes, kapaglaom From mind, the thank you. Matthew until padulong down to the Matthew, Mark, Luke, and John. Yeah, the four gospels in the Bible, Yes. mga kapaglaom, nga naghatag sa atoa o kahayag, no, kapaglaom rin, kapaglaom mind, kung unsa jud ang mga nahitabo during the time nga sa katapusan nga simana sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, no? That is the focus of our topic this morning, mga kapaglaom, the week of sacrifice in the last few days of his life. Kay kung atong pamalandungan, no, daghang kayong mga tao, no, ako ra ning balikan ba, no, daghang kayong mga Yes, tao Pastor. sa kalibutan karon, no, at this point of time. Specifically karon nga nagkasubo sila kay specifically karong adlaw, no, si Ginoong Hesus namatay daw, no, so naa sa lubnganan. Yes. And kining atong topiko is really timely, no, sa ginahimo sa daghang mga tao karon. Apan sa imong gisulti kapaglaom mind that will not dwell on that saddest Yes. day or the Yes. sad part of this experience of Jesus during his earthly ministry, mga kapaglaom, kay do not ay paglaom. Okay, and what is that hope? No, what is that hope? Kung atong tan-awon, you have mentioned that in the four gospels in the New Testament, no, sa Matthew, Mark, Luke, and John, gi-mentioned ang sequence sa event sa last days ni Ginoong Hesus. Labi na kagahapon gi-mention nimo nga gitawag nga ang Cruelest a day. cruelest day, no? Yes. Pinaka-cruel. Why cruel? Kay diha nga gidaog-daog si Ginoong Hesus, gibunalan siya. So giingon dinhi nga mga bitter experiences niya. Unya gilansang siya sa cross, no? Gilansang sa cross, and that is the most cruel way, no, sa pag hatag og death penalty during the time, no, during the time of Jesus. So unsa man kini nga mga verses in the Bible? Now we have in Matthew 27 verses 57 to 61 na diha ang atong mga record. This is about Joseph who went to Pilate to ask the body of Jesus, and gusto niya nga ibutang ipahaluna sa lubnganan, and that is giingon din when the evening came. So kung tan-aw nato in other versions, sa NIV version,
nagaingon diha when the evening approach. So ang kalibutan nakahibalo nga kanus namatay si Ginoong Hesus. That is the day nga gitawag nga preparation day. Yes. And that is Friday. No, kahibalo ang mga tao ni ana. So in other words, this is an evidence nga namatay si Ginoong Hesus preparation day, and that is Friday. Unya pagka following day is what? Ingon sa balang kasulatan, it is Sabbath. Sabbath day. So we Yes. have these evidences. No, kung atong tanawon, Matthew 27, 62 to 66, still talks about the preparation day, and it talks about the Sabbath day nga si Ginoong Hesus na nasa lubnganan. No, nga giingon diha in the next day, nag-approach sa iyaha ang mga Pharisees because they want nga isil. Yes. No, isil ang tomb. Kung atong tanaw, kung basahon nato mga kapaglaom, kana nga verses, nga nung gusto nila isil ang tomb because they know the prophecy. Yeah. Nga on the third day, maun sa si Ginoong Jesus. Hesus. Mabanhaw si Ginoong Hesus. So can you imagine? Ila jogi siguro nga isil ang tomb. Isil ang tomb. Pero we know what happened, no, nga after third day, still, no, Jesus was risen. So we have these evidences in Matthew 28, verse 1, still it talks about the Sabbath, nga sa din gipahalo na si Ginoong Hesus dito, and on the first day, nga mao ang adlaw nga Domingo, nga bisan ang tibuok kalibutan knows this very thing, nga nagbisita dito ang mga babayi, no? We have several Marys in the Bible. So we have here Mary Magdalene, Magdalene. gi-mention Mary Magdalene, and Mary the mother of James. They went to the tomb, pero pag abot nila unsa ilang nakita dito, wala abli na ang stone nga na-cover sa tomb, and that is the first day. So in other words, another evidence in the Bible, Matthew chapter 28 verse 1, that tells us nga sa preparation day namatay si Ginoong Hesus on the Sabbath, which is the following day, and which is Saturday, si Ginoong Hesus nasa sa lubnganan. And on the first day of the week, and that is Sunday, kay balo ang kalibutan ni ana naunsa si Ginoong Hesus na nabanhaw siya, no? Yes. Nabanhaw siya. And we have several verses more. We have in Mark 15 42 to 47, Mark 16 verses 1 to 4. It talks about the evidences nga si Ginoong Hesus mga hinigugma namo mga kapaglaom namatay Friday, onya naa sa salubnganan sa adlaw nga Sabado, the Sabbath day, which is Saturday, onya nabanhaw siya. He was resurrected on the third day, and that falls on the first day of the week, and that is Sunday. So mga kapaglaom, sa pagkanindot kay kung atong pamalandungan that even Jesus himself, who died for you and me, rested on the seventh day, Amen. and that is the Sabbath day, and that is Saturday. No, Saturday. So kapaglaom, Renan, and kapaglaomain, nindot kayo kung atong pamalandungan. The Bible is so clear na kung atong sundon, makahibalo jud ta the sequence of the days of the week. Unya makahibalo jud ta unsa ang tinuod nga adlaw ipapahulay. Yes. Amen. So thank you kaayo kapaglaom ka Pastor Lowell, no, sa pag-emphasize ni ana that even si Ginoong Hesus nag-rest gyud siya sa plan of redemption, di ba, that event kay usama na siya sa plano sa Ginoo to redeem us kita nga mga sinners. But yet despite na nga plano kanang bitawng at times bitaw no kung magplano ta lahos-lahos dayon ta sa atong main point or main goal. Right. But during those time wala nila neglect gihapon ang pag-respect sa Sabbath day. And si Jesus Christ mismo nag-rest siya di ana no kapag laom Renan. That's right. O kini usa sa atong matagaan murag ato ang mapalandungan nga even Jesus Christ ni rest man gini siya on the Sabbath day, how much more kita nga iyang gipakamatyan. Yes. And iyahan nang gina-respect nga Sabbath day as plan sa iyang pag-redeem sa tuwa. So Right. God chose the Sabbath day for Jesus to be arrested to siya sa Amen. tomb. No? Amen. That's right. No, so that's a wonderful kaning nindot siya pamalandungan bitaw tinuod no nga even at the end of his life here on earth ba naadyoy emphasis on the rest day, which is the Sabbath day. Tinuod. Ing ana ka holy para niya ang Sabbath, that even in that event mga kapaglaom ni rest siya, no? So meaning as he put importance to that and emphasis to that, dapat kita pod diha pud muhatag pud ta og dako nga pagtagad ni ana, and we should also
keep the Sabbath holy. Wala yung exemption, kumbaga, no? Yeah, Wala that's exemption, right. Pastor. Yes. Kay even Maski si siya, Jesus, ha? siya mismo nga, siya ang naghatag na nga kind of law He or showed us an balaod. example. Yeah, Yes. tinuod. So, munang gingon sa tanan-tanan bitaw nga ginahatag sa Ginoo sa ato nga balaod. Siya first nagbuhat para maka-follow ta unsaon na nato. And kana bitong way nga ba nga arang kalisod magid sa tibok adlaw nga igpapahulay mo pahulay ta. Jesus Christ himself nabuhat na niya, no? So aron nga iyahan ang mahatagan og emphasis sa ato that we have also to worship him throughout the Sabbath day, to rest sa Sabbath day ug atong ikasta na nato nga mga burdens na throughout the Sabbath day. Wala tay laing hunahunahon kundi ang pagsimba niya throughout the Sabbath day. So mga kapaglaom, we don't have much time to dwell more about nini nga mga topic. I hope nga nahimo kini nga naghatag ka nato og kahayag, and I hope sad nga nahimo kini nga ato ang reminder nga kinahanglan nato igahinan og panahon ang Ginoo sa adlaw nga pahulay. Yes. And tomorrow, ayaw po ninyo pagpakyasa, paminaw gyapon kamo og tune in again sa Let's Pray Pilipinas kay atong pagahisgutan ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo, which is nindot pod kaayo. So we don't have much time mga kapaglaom. Ato ang pagapadayunon sa ato ang batch 3 of prayer request. Kapaglaom Renan. So before tamuad to sa ato ang mga batch 3 sa prayer request sa kapaglaong mine, doon na lang mga pipila ka mga punto nga ato ang ibalikan, no? Okay. So although these events mga kapaglaom nga mention ganiha, it crushed the hearts of the disciples. It made them sad, no? Nakabalutaan na in Mark and the book of Mark and Luke, naa nato din mabasa, and even some other followers ni Jesus Christ during that time mga kapaglaom, they were also saddened and broken because of the death of Jesus Christ. But then we were talking about the hope and na ay part that it's worth rejoicing, Pastor, no? Yes, that's and right. this event. Pastor, maybe you can shed a little bit more light ana unsay Yes. hope nga atong na-mention ganiya, and that unsay dapat nato i-rejoice. Yes. Instead of being sad. Even though our topic this morning kapaglaom rin ang kapaglaom mine, and bisan pa sa atong mga kapaglaom nga nagatanaw nagasunod sa atong program, ang atong gifokusan is the saddest day, and that is the day when Jesus was in the tomb, no? Mao na atong ginafokusan, but dili ta madwell ni ana nga idea, Yes. because on the third day Jesus was resurrected, no? Mao kana ang pinakanindot nga maayong balita, no? That is part of the gospel that we keep on preaching, we keep on sharing. Og gusto nako isulti no sa mga kapaglaom gatan-aw karon that there is no other religion that has an empty tomb. Amen? Amen, no? Walay laing relihiyon nga bakante ang lubnganan nga sa diin as Christians, no? As Christians, we are following a leader who died but was resurrected. Yes. No? Amen. Ang uban, no, nga mga leader nila tuwa karon nagpabilin sa lubnganan, but our major leader, no, sa Christianity, who is Christ, na matay siya but he was resurrected. So no other religion na sa kalibutan nga naay gitawag nga empty tomb, and this is the greatest hope, no, sa mga katawhan. Jesus was resurrected, so gidaog niya ang kamatayon na kapaglaom renan, kapaglaom Amen. mine. Yes. In other words, we can also have the same experience nga when Jesus comes, dunay resurrection. Yes. And that it's a great promise mga kapaglaom, no, that He will come again. Yes. Right? Amen. And naagani na sa first or in John 14:13, no, niingon siya, I will come again and receive you unto myself, that where I am there ye may be also. Amen. Amen. No? So mubalik siya aron kuyugon puta niya dito para luwason, right? Yes. Og mao kan ang paglaom sa kalibutan karon, no? Yes, That's the tinuod. greatest hope. Yeah, so atong i-apply sa present nato nga sitwasyon karon, especially ang mga victims nato sa mga kaigsunan Tinuod. sa bagyo nga agaton. So masubo ang atong kasing-kasing, Right. no, for what is happening around us. Dili lamang sa ato nga mga panimalay tingali natay mga problema, pero Yes. ang mga biktima sa agaton kita nakahibalo doon na 100 plus nga mga nangamatay, og naapay mga Masusubo. 100 plus nga mga missing. Yes. So we'll keep on praying for them, makaigsunan labi na sa hardly hit nga mga areas
Tinuod. sa Pilipinas, sa Leyte diha o other parts sa ato nga nasod nga mga nasuban nga mga panimalay. So Yes. ang Siginong Hesus is our hope mga kapaglaom. He was resurrected unya mao sa ding atong paglaom nga kuptan bisan pataliwala sa mga kasubo nga atong gipangatubang. That's right. Amen. And so mga kapaglaom, ato lang yung hinumduman that we do not have to dwell on the sadness. Rather, we have to think about the victory that we have gotten in Jesus Christ, and that there is proof that we are serving a living Savior. You know? Amen. So as we ponder upon those things and we rejoice and we praise God nga iyatang gipakamatyan and that He is living, ato usang pamalandungan ang usa ka awit. Adunay mga panahon nga di natudamuhon muabot sa kinabuhi kiniway gipili daotag matinumanon ang tanang gyud sulayon apan kini hinumdumi gipangga ka sa Dios hangtod karon bisan ikaw kaniyawa na mahinumdum apan nagapabot siya nga mapailubon nagahulat nga mubalikan ang ato nga kinabuhi bililhon gayod kini wala na'y panahon nga usikan pa ang imo nga desisyon ayaw na paugma ipa samtang kini di pa ulahi gipangga ka sa Dios hangtod karon bisan ikaw kaniyawa na mahinumdum apan nagapabot siya nga mapailubon nagahulat nga mubalik ka gipangga ka sa Dios hangtod karon bisan ikaw kaniyawa na mahinumdum apan nagapabot siya nga mapailubon nagahulat nga mubalik ka nga mubalik ka. Welcome back to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone, mga kapaglaom. I hope that you were blessed by that wonderful music, no? Nagang salamat kang kapaglaom Rex Solihon for that wonderful composition. Amen. No, we praise God for that. Such a good reminder, mga kapaglaom. And so, karong taknaa, mga kapaglaom, tagaan na po nato pagtagad ang mga dungag ng mga pinadalang prayer requests. Akong pagasugdan sa pagbasa kini, and for this batch kapag laong may mamahimo ba kang mulid ani nga prayer? Yeah, sure. Alright, thank you. And so gikan ni Louis Lavi, wag naagid padulong nako mga kapaglaom ang mga unique nga mga pangalan. Louis Lavi. Oo, kuyaw nga mga pangalan Hapit nila. na Lowell. Oh, hapit na Lowell. So atong iampo si Louis Lavi, I hope na tagaan ako justice ang iyahang name. Para sa iyahang goiter mga kapaglaom, no? Doon na siya gibati din ha. And gikan ni kapaglaom Ruchel
atong ipaampo ang iyahang kauban nga mo padung dito sa Qatar. No, mga tests, mga results nga, mga papers nga kinahanglan nila, and of course maayong panglawas para sa pagbiyahe. No, wala lang untay mga kakulian para niya. Gikan ni kapaglaom Angeline Joy, magpaampo siya para sa iyahang apo nga unta maayo na pod sa iyahang sakit, and makalakaw na siya balik. No, gikan ni kapaglaom Teresa Dalay, magpa-appeal po siya sa pag-ampo para sa iyahang application as a public school teacher. Naunta, no, ihatag kini sa Ginoo kaniya. Yes. And magamit po siya, no, nga dili lamang sa academics, but mahimo po siyang light dito para sa iyahang mga students. Yeah, amen. Nung gikan ni kapaglaom Aishel Kanoy, dili maayo ang iyang pagpaminaw, mga kapaglaom, so ato siyang iampo nga maayo siya. And gikan ni kapaglaom Let Abake, ato siyang or naa siya gipa-appeal sa pag-ampo di ay si kapaglaom Aleph kay nga dunay sakit sa iyang tiyan karon. Alright, so kapaglaom Mike, please lead us in prayer. My pleasure. Thank you so much for reading kapaglaom Renan. Akong gihangi usab ang ato ang mga kapaglaom sa pagduko sila mga ulo alang sa pag-ampo. Let's pray. Among dalang panan nga Dios, ug walay kutpanan ang imuha nga mga pag dungog alang kanamo. Lord, kami nagaduol diha kanimo tungod kay ikaw dalaygon ang imong ngalan, tungod kay ikaw amahan nagahigugma kanamo, and kini mo'y amo ang huptanan kanunay nga tungod sa imong dagkong gugma kanamo. Walay ni bisan usa ka mga pag-ampo nga mamisik nga dili nimo pagadunggon. Though naamay mga delays apan sa gihapon ikaw magahatag kanamo nini sa husto nga panahon. Father God, nining tungura kami nagapadayon sa pagtuboy sa mga prayer requests sa mga kapaglaom nga nagasalig amahan nga ikaw gayud mo'y magahatag kanila nining tanan. Lord, kami nagahangyo sa pinasahi una, ikaw magalimpyo sa matag usa ka kasing-kasing karon, labi na sab sa mga kapaglaom nga nagahandom nga matubag o madungog ilang mga pag-ampo. Limpyuhi usab ang ilang kasing-kasing ug hunahuna o Dios, aron nga kining nga mga pag-ampo amahan maayo og intensyon ug ingon man ikaw ang mahimo nga madayig o magiya niini after. Lord, among itugyan diha kanimo Dios ang among mga kapaglaom nga nanginahanglan gayud sa imuha nga kamot alang sa paghikap ug sa pag-ayo sa ilaha nga mga balatian. Labi na gayud amahan sa mga prayer sender nga si kapaglaom Louis Lavi. Lord, ikaw nasayod sa iyahang nga ginabati karon sa greater. Father God in heaven, we know nga napay mas worse nini nga nahimo man gani nga naayo nimo. And ikaw nakahimo sa paghatag og milagro sa ilaha nga kinabuhi, and we believe na ikaw able sab nga moayo kaniya. Father God, give her that kind of faith nga mo'y moayo sa iya nga wala gyud mga pagduha-duha amahan bisan pa man unsa ka imposible kini sa mga mata sa mga tao. And also Lord, among ihangyo diha kanimo si kapaglaom Rochelle kauban sab sa mga kaubanan nga magabiyahe padung sa Qatar. Father God, alang sa pagpanginabuhi ikaw nasayod para asa kini ang ilahang paglakaw palayo sa ilang pamilya, alang lang usab kini sa pagsustinar sa mga paginahanglan sa ilang pamilya. Ikaw nasayod sa mga desisyon how hard it is, dear Lord, but still ikaw naghatag kanila nini nga panalangin, and you will pave the way, dear Lord. Imong tagaan sila og maayo nga resulta gikan sa ilahang nga mga swab test and all, og tanan nga mga papilis nga gikinahanglan, imo kining ihatag kanila, Dios, nga maayo og smooth lang usab ang dagan, and one day ilahang ma-provide ang ilang mga paginahanglan o ang paginahanglan sab sa ilahang nga family, and even mahimo silang panalangin sa imuha nga ministry, Lord, makatabang sab sila sa pagluso sa imuha nga mga pulong. Father God, also would like to pray si kapaglaom Angeline Joy alang sa iyahang nga apo nga nanigibati karon sa sakit usab amahan nga naglisod og lakaw. Lord, you were able in the past sa Bible na himo nimo amahan palakaw nimo ang mga bakol, and Lord, ikaw sa makay magpalakaw kaniya. And also we pray for kapaglaom Teresita alang sa iyang application. And Lord, ikaw dili kini sugamak nga imong gitagaan og chance siya nga maka-apply niini nga school. Father in heaven, may it be nga sayang pagpanudlo dili lamang kay iyang pagkatudloan sa mga kalibutanon nga mga learning sa mga kabataan, and even sa iyang co-teachers mahimo siyang panalangin ngadto kanila. Iyang handom amahan og iyang siya nagatuo nga kini nga field, Lord, imo iyang nga mission field. And I pray nga imo siyang tabangan sa pagdala niini nga kind of mission, Father in heaven. Ikaw magauban sa iya sa iyang
pag-control sa iyang kaugalingon. Lord, you will take control and your Holy Spirit will also take control. I pray, Father God, nga mahimo siyang panalangin ngadto sa mga tao sa iyang palibot. And we pray for kapaglaom Ishel. Right now, dili siya feeling well, ikaw sa mag-aayo kaniya. And lastly, Lord, please, ubanisab si kapaglaom Aleph, alang sa iyang sakit sa tiyan. Di hugi siya amahan, ug ayuha sab siya hikapa, kini nga balatian right now, kung asa man siya. Thank you, kaayo o Diyos, nga ikaw kanunay maghahatag ka na mo o katumanan nining tanan sa assurance nga kining tanan dili kini may mga makawang among mga pagsalig diha kanimo bisan pa man og kapila pagapakyaso ng among pagsalig sa among isig ka tawo apan kung kami mo salig diha kanimo ikaw naghahatag ka na mo og assurance imong itunggian ug imong tumanan kaning tanan. Salamat Lord nining tanan pasalua kami sa mga kalapasan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you for that prayer. Praise God. Thank you, Pastor. And na pa may nadungag kapag Yes, may, ano na no? pa tayo mga dungag, mga sa tuang 4th batch of prayer request. Si kapaglaom Erlinda Jordan, naga-prayer request siya alang sa iyahang anak nga naga-suffer karon og depression or kapaglaom pastor atong iapil sa pag-ampo ang mental instability alang sa iyahang anak no, and also ang business usab sa iyahang anak. So kini may mga mas ma-busy siya sa iyahang business atong i-pray na. And also si kapaglaom Faith Miguel alang sa iyahang husband full of recovery gikan sa stroke and ma-restore sab kini ang iyahang creatinine level. So let's pray also from kapaglaom Neth alang ni Prince Cyrus Adlaon nga makapasar sa PRC board exam sa criminology karon nga Lunes. Okay. Yes, so atong iapil sa pag-ampo na ang wisdom sa Ginoo mana kaniya. And si kapaglaom Gaga sab kapaglaom pastor nagapaampo sab siya nga maayo siya sa iyang mata. Yes, ang iyang mata sa iyang brother rather. So atong iapil sa pag-ampo ang iyang brother. From our first sender 0702 nagapaampo siya alang sa iyang misis di ay no kadto na diferensya sa atay atong iapil sa pag-ampo ni nga maulian ni ang iyang problema. And kanunay magmalipayon sila diha sa ilahang pamilya. Then aduna pa batay aduna pa yes, lastly si kapaglaom Adak Manabi atong iapil sa pag-ampo alang sa sakit sa iyahang tuhod sab sa iyahang tatay o sa iyahang nanay dinhi. So atong iapil sa pag-ampo si tatay Dolping and iyahang lula nanay Adak Manabi. Atong iapil sa pag-ampo na. And napatay sa FB Live kapaglaom Renan. Mamay ba nimo na nga ma-share? Sure. Gikan ni Eliazar Pipito Alburo, magpaapil siya sa pag-ampo para sa iyang anak na si Princess. Kaya doon na siya fracture di ay sa iyang siko na siya injury no. Ngayon maayo siya makakapaglaom and mabalik sa normal ang position sa iyang elbow. Right? And let's also pray for healing para ni kapaglaom Nelly Carpena nga naa sa BAMC karon naka-admit. No? So, and of course, mga kapaglaong dili nato kalimtan no, sa pagdala sa atong mga pag-ampo ang mga naapektuhan sa mga even ang mga pamilya, ng mga typhoons, no? Ng mga families nga affected ani. So, at this time akong hangyon si Pastor to please pray. Yes, let us unite ourselves mga kapaglaom alang sa pag-ampo sa 4th batch nga mga prayer request. Mag-aampo ta. Gamhanan nga Dios, nagapadayon kami sa pagdangop diha kanimo niining programa Let's Pray Pilipinas. Nagahiusa kaming tanan. Kay kami nagasalig nga sa pagsampit sa imong ngalan dunay gahom o kung kami magatuo ikaw magahatag gayud sa among mga kinanglanon sumala sa imong kabubuton. Yes, O Dios, among ginaampo si Erlinda Jordan sa iyang request sa iyang anak nga nagaantos sa depression o ikaw Ginoo magtabang usab sa ilang mga negosyo sa iyang mga kabataan. Ikaw nasayod sa ilang mga kinanglanon. Ihatag Ginoo sumala sa imong kabubuton. Among ginaampo si Faith Miguel sa iyahang husband. Ikaw Ginoo magahatag kaniya sa full recovery gikan sa stroke o alang man sa iyahang restoration sa iyahang creatinine nga mahimong normal ang iya Ginoo nga result ni ini. Among ginadala sa pag-ampo o Dios ang imong anak nga si Prince Cyrus Adlaon nga magakuha sa PRC board sa criminology
hinaot ikaw magahatag kaniya kaalam nga siya Ginoo makapasar og sa iya usab nga pagkuha sa Napolcom sa exam karong umalabot Ginoo nga mga panahon hinaot ang resulta o Dios mahimong positive og siya magmalipayon nga makampot niya mga pangandoy sa iyang kinabuhi. Amo ginadala sa pagampo ang hangyo ni Sister Gaga nga ikaw maghatag og kaayuhan sa iyang igsuon nga dunay balatian, ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang kauban man Ginoo sa hangyo sa among sender niini nga kabuntagon alang sa iyang misis nga dunay diferensya sa liver. Hinaot imo siyang tabangan Ginoo o gatagan nimo og malumo nga kasing-kasing nga matabangan ang ilahang mga kinanglanon sa panimalay kauban man ni Adak Manabi tungod sa iyang sakit sa iyang hawak, tabangi siya Ginoo, pati na si Tatay Dolping Manabi. Ikaw nasayod sa iyang balatian, tandugas siya sa imong maayong nga kamot. Among ginaampo si Eliasar Alboro, ikaw nasayod Ginoo sa ilahang mga hangyo alang sa iyang anak nga si Princess tungod sa fractured elbow. Hinaot nga maulian kini Ginoo, magaayo sa dili madugay aron nga makauban nila ang tibuok panimalay nga malipayon. Kauban man ni Nelly Carpena nga admitted karon sa hospital. Bisitahi siya o Dios og ihatag ang lig-on nga pagtuo, ihatag kanila ang paglaom sa mga balatian nga ilang naeksperyensyahan karon. Kauban sa tanang mga nabiktima Ginoo nga naigo sa bagyo niining mga miyaging mga adlaw, ikaw nasayon sa kahimtang sa mga katawan tagsa-tagsa ka panimalay, nag-anto sila Ginoo sa ilang kalisod o kaguban kanila na mingaw sa kamatayon sa ilang mga hiniugma. Amen. Tabangi silang tanan sa pagtutok sa unahan sa imong pagbalik nga dunay paghiusa unya, pagkabanhaw sa matanang mga nangamatay diya kang Kristo. O hinaot kaming tanan imong tabangan nga malig-on sa among pag-alagad hangtod sa imong pagpadayag. Kami tanan makaplagan nga matarong og takos nga pagagantihan sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo amo kini gitugyan ang tanan sa ngalan ni Hesus nga umanuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Pastor, for that very powerful nga prayer. No, I'd like to ask sa mga kapaglaom kanunay na to nga iga ampo ang ato ang mga kapaglaom nga labi na gayud nga na himo nga biktima sa typhoon nga agaton no and basyang sa labi na sa mga atong sa mga taga Leyte kasagaran no sa Baybay Leyte Pastor. Let's pray for them na makita na sab ang mga missing sab nila nga mga mahal sa kinabuhi. And lastly ilahan ng makita sa gihapon, but still sa tang ginaingon ang Ginoo na magabalik og kay og tungod ni ana sa iyang pagbalik Pastor na atay hope nga beyond sa kanang grave ang Ginoo magapukaw kanila pagbalik ug ato na sab sila nga mahangop gayud pagbalik. So kapaglaom Renan. Yes, so mga kapaglaom no, ang kamong gipasalamatan that you have joined us in prayers. And of course, in praising God with the answered prayers and sa ato apong discussion, and I hope daghan kitag nakatunan sa ato ang mga discussions. Yes. And we thank you for always being there to pray with us. No, importante kaayo mga kapaglaom kini ato ang prayer family nga gitawag dinhi sa Let's Pray Pilipinas. No, so I believe wala na gyud tay igong panahon mga kapaglaom. So once again, we thank you and I hope that you will continue to join us in prayer wherever we are. Kapaglaom May. Yes, amen. Before I'll read my closing spiel, nung mga kapaglaom, I'd like to share this passage nga nakapasrak sa ako at the moment nakabasa ko ni Pastor sa commentary book, which says, Christ was treated as we deserve, that we might be treated as He deserves. He was condemned for our sins, in which He had no share, that we might be justified by His righteousness, in which He had no share. And He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was His. With His stripes we are healed. I hope kini maghatag sa ato og comfort mga kapaglaom nga tungod sa stripe ni Ginoong Hesus kita maayo, kita mahatagan gyud ta og comfort tanan. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Amen. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. Amen to that kapaglaom May. And mga kapaglaom, if we would be saved at last, we must learn the lesson of penitence and
humiliation at the foot of the cross. Yes, mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pakig-uban kanamo. Hinumdumi kanunay that as we thus dwell upon His great sacrifice for us, our confidence in Him will be more constant. Our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with His Spirit. Yes, thank you. And every day be reminded that He died out of love for us, for His life for ours. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is good and He is the stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Right. And mga kapaglaom, just as Christ proved His love for us by laying down His life, we are to do the same for our brethren. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, reminding you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Daghang salamat mga kapaglaom. Remember, if we will not live for Christ, then we will surely not die for Him. This has been your Kapaglaom, Pastor Quinto, saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Balik, O Diyos, kasi kanan kalimtan mo, hikap mo lang.